ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW, mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ang pagbuti ng kalagayan ng mga may sakit o galing sa sakit. Kasama si Leoncia, Sister Terry, Teresita, Remy, Alona, Lerma, Ruthie, Juliet, Judy. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagkapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali ipinalit. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya. Isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito.
Pagkatapos, nagsalita si Daniel. Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo?" Sumagot siya, "Sa ilalim ng punong hati." Sinabi ni Daniel, "Gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa." Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng puno ninyo, anong nakita ang pinagbibintangan?" At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." Gayon, pakli naman ni Daniel, "Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat iniligtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa kanimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling.
Bagamat sadyang may kapwa ang sarili, dapat kainan ang pagsisilbi at mamangha. Ligaya'y dadalisay pag sa kapwa-buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon po kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay ipagkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili, hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo." Sumagot si Jesus, "Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi niyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang amang nagsugo sa akin." Kaya't siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi niyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakikilala niyo ako, siya'y makikilala rin ninyo." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas humuli sa kanya sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Bakit masamang magsinungaling? Isa po sa kadahilanan ay sapagkat pwede nitong ipahamak, perwisyuhin ang isang inosenteng tao. Hindi lamang isang inosenteng tao, kundi kahit na ang maraming tao o kahit na ang buong mundo. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang halimbawa nito. Dahil sa kasinungalingan ng dalawang matanda, na sabi nga dito'y walang pinagkatandaan, kamuntik nang patayin si Susana. Bagay na hindi nangyari kay Jesus dahil natuloy pa rin ang pagpatay sa kanya sa kaso na puro kasinungalingan lamang talaga. Unfortunately, hindi rin nakaliligtas sa ganito ang kahit na iba pang mga inosente at ordinaryong tao. Sige nga po, sa tingin po ba ninyo, bakit nagkaroon ng black slavery? Sapagkat ito'y dahil sa paniniwala sa kasinungalingan na ang mga black people ay mababang uri ng nilalang. Bakit ba nagkaroon ng Holocaust?
na kumitil ng higit kumulang 6 na milyong mga Hudyo. Buhay ng mga inosenteng tao. Di ba't yan ay dahil sa paniniwala sa kasinungalingan na ang mga Hudyo ay inferior sa lahi ng mga tinatawag na Aryans? Bakit maraming napaslang dito sa atin ng tukhang? O di ba't yan ay dahil sa paniniwala sa kasinungalingan na ang buhay ay ganun lang, na hindi na dapat binibigyan ng tsansa ang mga makasalanan? Hindi na po natin elaborate ito sapagkat kung kayo nagsimba kahapon dito o narinig yung sermon ko, pinaniliwanag ko na po ito. Kasinungalingan yan sapagkat ang katotohanan ay gusto ng Diyos na magbigay ng tsansa sa kahit sinong tao, kahit pa sa pinakamakasalanan. At katotohanan yan dahil hindi galing sa pari yan, hindi galing sa simbahan yan, ang pinakapinanggalingan yan ay ang ating Panginoon lang naman. Ang Panginoon na siyang katotohanan. Again, ulitin natin, parusahan ang dapat na parusahan. Pero hindi tayo ang dapat na magtakda ng kamatayan, kundi ang Panginoon lamang. Now, I hope you realize yung nakatatakot sa mga problemang ito. Mga example lang yan, ha? Yung black slavery, yung Holocaust, yung tukhang. Ang nakatatakot dito ay hindi ito na-accomplish ng iisa o iilang tao na sadista, may tama, siraulo, o masamang tao. Ito ay na-accomplish, black slavery, Holocaust, tukhang, dahil maraming mga tao ang nagtulong-tulong. Halimbawa, hindi magtatagumpay ang black slavery kung iilan lang ang nag-practice niyan. Hindi magtatagumpay ang Holocaust kung si Hitler lang o yung iilan niyang mga tauhan ang nagpatupad niyan. Hindi magtatagumpay ang tukhang kung iilan lang ang naniwala diyan. Marami ang naniwala sa kasinungalingan ng mga yan. In fact, kahit mga taong matitino naman, mga disente naman, mga nagsisimba naman, naniwala sa kasinungalingan na yan. Hindi magtatagumpay ang isang pangmalawakang kasamaan kung hindi yan in-accomplish ng maraming tao. At yun ang delikado sa kasinungalingan. Napapaniwala at napapasama nito kahit ang isang tao na mabuti naman. Sige nga, kilabutan ka dito sa atin, Kristiyanong bansa, pero uhaw sa dugo. Gustong-gusto ang death penalty at tukhang. Sige nga. Nagtatagumpay ang pangmalawakang kasamaan na kumikitil ng maraming mga buhay. Sabi ko nga sa inyo kahit buong mundo pwedeng malipol dahil dito. Hindi dahil maraming masamang tao, konti lang yan. Ang dahilan ay dahil yung kakaunting nagpapalaganap ng kasinungalingan ay pinaniniwalaan ng karamihan. Ayun. Doon nagiging delikado at maperwisyo ang kasinungalingan. Kaya nitong pasamain kahit ang isang mabuting tao. Kaya kahit buong mundo kayang lipulin ng kasinungalingan ng tao. Ako nga naisip ko yung picture ng end of the world. Ako para sa akin ang picture nito bago dumating ang ating Panginoon. Hindi naman yung lindol o hindi. Tayo mismo ang sisira sa ating sarili. Ang picture ko para dito ay magkakaroon ng matinding gera, malawakang gera. Pag-ulan ng mga missiles, nuclear weapons. Ano ang magiging ugat nun?
kasinungalingan ng iilan na pinaniwalaan ng maramihan. Bakit nga ang pinakakatangian ni Satanas ay kasinungalingan. Siya ang prinsipe ng kasinungalingan. Yan ang pinakakalikasan niya. Kabaligtaran ng Diyos na katotohanan. Kaya't ang pinaka-weapon talaga ng Diablo, di ba? Yun naman ang unang ginawa niya kay Eve at kay Adan. Kainin niyo, magiging Diyos kayo. Yun ang pinakaugat. Ito ang pinakaugat ng kasalanan at nagpalala sa kasalanan. Kaya sa kahuli-hulihan, ito rin ang sisira sa sangkatauhan. No wonder, ang mga Hudyo nagbibigay ng matinding parusa dito. Gaya ng narinig natin sa ating unang pagbasa, parusang kamatayan sa mga gumagawa ng kwento, sa mga nagsisinungaling, o kaya kung ano yung pain o harm na gustong inflict ng nagsisinungaling sa kanyang biktima, yun ang mangyayari sa kanya. Sana all, di ba? Sana kung sino yung mga naninira sa atin na pawang mga kasinungalingan para sirain tayo, ang unang-unang masisira. Sapagkat ito nga po ay isang napakalaking kasalanan. Nasabi ko nga, makalusot man sa mundong ito, sa kabila, siguradong hindi. Sapagkat maliwanag ang sinasabi ng Panginoon sa Aklat ng Pahayag 21:8, nakatala talaga doon, maliwanag na ang mga nagsisinungaling ay papasaapoy ng impyerno. Lalong-lalo na yung mga nagsisinungaling na dahil sa kasinungalingan ay maraming napasama at naperwisyong tao. Kaya sana, mag-ingat po tayo. Mabuhay po tayo sa katotohanan. Siguraduhin natin na tayo nabubuhay sa katotohanan. I-verify natin kay Kristo na katotohanan. Siguraduhin natin, katulad ng Panginoon sa gospel reading ngayon, na tama ang ating ginagawang judgment o paghatol. Yung judgment na, yan ba ay mabuting talaga? Siguraduhin mo na mabuting ang talaga. Tapos, sasabihin mo pa sa iba, i-share mo pa sa iba. Di pati yung iba, napasama mo. Dahil hindi mo verify kung totoo nga o kung tama nga yung pinaniwalaan mo. Sabi ni Kristo dito, tiyak siyang humatol dahil ang hatol niya ay ang hatol din ng Diyos Ama. Siguraduhin natin ng ating mga paghatol na ginagawa sa buhay sa kung ano ang tama ay talagang tama. Siguraduhin natin na ito'y naaayon sa katotohanan ng Panginoon natin. Sapagkat kung hindi, ay pananagutan po natin ito. Lalo na kung dahil sa atin, marami tayong naperwisyo at napasamang mga tao. Masamang magkasala, pero wala nang masasama pa kapag tayo ang naging dahilan ng pagkakasala ng iba. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong May magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y sa maglilingkod, Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya ng Diyos ang
samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di rin ng Diyos sapagkat anak ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po kaming mamuhay sa katotohanan ng nagmumula sa iyo lamang. Tulungan mo kaming gawin kung ano talaga ang tama, ang ipahayag at sabihin kung ano ang talaga ang tama. Tulungan mo kaming manindigan sa katotohanan kahit na kami nag-iisang tumitindig na lang. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maalis, mahango mula sa mga kasinungalingan na aming pinaniniwalaan sa aming bayan, sa aming pamilya, sa aming mga sariling kalooban. Mayroong magandang mangyayari Mayroong magandang kung ahayaan mong magliwanag ang katotohanan ni Kristo sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag ka ring maniwala sa sinasabi ng demonyo sa iyo na hindi ka na makakaahon sa problema mo, na wala nang mangyayaring maganda sa buhay mo, na walang patutunguhang maganda ang lahat ng pag-isikap mo. Huwag kang maniwala sa kanila. Sinungaling siya. Basta gawin mo ang dapat mong gawin. Hindi ka papapayaan ng Panginoon natin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. buhay pagmamahal, alak at tinapay. Sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay. Sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Buhay pag-isip, kaluluwa't katawan, ang lahat-lahat na taglay nitong buhay. Buhay pagmamahal, alak at tinapay. Sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay may pamalas namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin, Sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamahis ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at habang pinagdarasal ang ating mga mahal sa buhay na namatay. Pakisama sina Joyce, Osdito Percy Gaudiosa, Miguel Arsenio Serio, Emer, Goring, Dionca Maria, Jose, Eralito Erickson, Emer, Luisa, Oreo Isca, Benaminelli, Ada, Dante, Alfredo Mark Riquez, Father Luciano, Connie, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito, sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ay kapal sa diwa ng pagmamahal, tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan mananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan mananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagkapala, ay pamalagiin nawa nitong walang hilig sa masama. At sa kayo'y maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Jesucristo na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa hiwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap
upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos ang may tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tinutulong po ninyo sa ating parokya na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat. Paalala sa April 10, 7 p.m. ay recollection po natin sa pangunguna ni Father Dave Concepcion. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Palain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa katotohanan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Thank you. Lapit po yung